So what is up guys, it's Sir Boy Dazzy TV. Kung ikaw ay may balak bumili ng PCX 160, kailangan mapanood mo muna tong video na to. Sa mga hindi pa nakakapanood sa akin dyan, ito yung motor ko. Ayan si Astrid. PCX 160. Nabili ko siya noong 2021. Meron talaga ako experience sa PCX 160, kaya masishare ko talaga sa inyo kung ano yung mga dapat nyong tignan lagi or dapat i-check sa motor nyo kapag bumili kayo ng PCX 160. Lalo na ngayon guys na meron ng PCX 160 2023, kumbaga version 2 ng PCX 160. May mga dinagdag lang na technologies sa PCX 160 2023, pero halos lahat, yung itsura, yung makina, halos same pa rin talaga sa PCX 160 version 1. Pasensya na kung meron nagpupok-pok guys. May ginagawang bahay kasi dito malapit sa amin. Ang isang pinakaunang issue na sasabihin ko sa inyo sa PCX 160 is yung tank pad niya guys. Nahihirapan siyang mabuksan kapag matagal siyang hindi nabuksan. So ayan yung susi. Tapos ipindutin nyo to, yung fuel. Ayun o, hindi siya nagbubukas. Nakaangat lang siya o. Kailangan kukukuhin mo pa. Ganyan. Para lang magbukas. Ayan, di ba? Nahirap. Kaya ang ginawa ko sanang solusyon dyan is nilagyan ko ng rubber. Ayan o. Kaso hindi na siya effective. Pero try natin ibaba ng onte. Meron yung iba ginagawa is nilalagyan ng spring yun dito. Yung spring ng ballpen. Para tumutulong siya sa pagtulak pagtaas. O. Ayan. Nagbukas na, di ba? Isa pa. Yun yung ginawa kong technique. Ayan. Pwede mong lagyan ng rubber. Tapos kailangan lagi mo pa rin siya ibababa. Ang sunod naman na issue guys is ito sa foot peg. Pagkatagalan, hindi mo siya maaangat kasi, ayan, unang-una nangangalawang. Kailangan lagi kami WD-40. Tapos yung bakal guys, meron siyang bakal sa loob. Alam ko nagawa ko rin to ng video. Is, nade-deform yung bakal kaya hindi mo siya matupina. Ayan, katulad niya hanggang ganyan na lang siya. So, gagawin ko ulit ito ng panibagong video kasi yung nakarang video ko is hindi ganun kaayos kasi nabigla lang ako nun eh. Ayan, dito pala sa kabila guys, na-deform na siya kaya natutupi ko na. Buti na lang natatago tong damage na to pag nakatupi ito. After na ito, gagawin ko ng video para mas magets nyo. Ayan siya guys. Ayan yung pangalawang issue ng PCX 160. Ayan, para naman sa pangatlong issue, yung sa seat nya. Ingatan nyo, wag mapunit yung dito guys. Yung parang rubber sa ilalim ng seat. Ayan. Kasi pag napunit yan, pwedeng pasukan ng moisture. Pwedeng pasukan ng moisture or ng tubig yung ating compartment. Kaya ito napunit na dahil dito. Ayan, yung nandito. Kaya napunit na to. Pang-apat na issue guys ng PCX 160 is yung sa bracket. Dapat meticuloso ka sa bracket na bibilin mo. Ito kasi nabili ko sa Shopee. Pero okay naman siya. Maayos din yung kabit, tsaka matibay. Ang kaso nga lang sa PCX 160 is masyadong malambot yung front shocks. Kaya yan yung nangyayari guys, nagkakaroon siya ng gasgas dito kapag nalulubak ako or inaakit ko sa gutter. Ayan, nagagasgas siya. So, kailangan talaga, medyo manipis lang or kung meron na kayong kakilala na mayroong bracket, pwedeng tanungin nyo na lang sila kung ano yung gamit nila. Basta walang damage yung dito nila. Ang limang issue ng PCX 160 guys is dito. Yung sa akin, makikita nyo, mayroon na siyang cover. Ayan. Pagkabili ko pa lang kasi nito is nilagyan ko na ng panel gauge cover. Ayan, makikita nyo yun sa mga previous video ko. Kay Sir Pidjong ako nagpagawa ng cover. Ayan, siya nagdikit neto. Marami pa siyang ibang style neto. PM nyo na lang yung page niya. Gracie Works. So, ayan siya guys. Makita nyo may mga gasgas siya, diba? Dahil nga may cover siya, kaya yung nagagasgas lang is yung sa mismong cover, hindi sa mismong panel gauge. Ang pinaka-issue talaga nito pag walang cover, halimbawa naulanan siya tapos naarawan, tapos natuyo. Ang pwedeng maging instance nun guys is pwedeng mag-crack yung screen mo, yung parang pakalat na crack, yung pag ano no. Maliliit lang siya pero nagka-crack, parang nanuyot yung screen mo. Kaya kailangan lagyan mo talaga siya nitong panel gauge cover. Marami nang nagkaroon ng issue ng ganun sa PCX 160 group. Makikita nyo naman dun. So yun yung pang-limang issue guys. Pero yun naman is may iwasan mo talaga. Kasi papalagyan mo lang siya ng panel gauge cover. And para sa pang-anim na issue ng PCX 160, yung handlebar niya. Kapag medyo katangkaran ka guys, halimbawa sabi natin ako 5'10", nangangalay ako sa kanya lalo na pag long drive. Hindi dahil sa puwet or hindi dahil sa riding position ko, dahil siya dito sa handlebar, masyado siyang mababa para sa akin. Pero simula nung pinalagyan ko siya ng handlebar racer, hindi na ako nangalay guys kahit ilang oras ako nagda-drive kasi ngayon balikan na nga ako, Bulacan to QC. Wala na guys, wala na yung ngalay. Hindi ko na
mararamdaman. Kaya sobrang best buy to, lalo na kung medyo may katangkaran ka. Sa mga nagsasabi kung may aayusin pa daw, wala na guys. Ready to install na to pagkabili mo sa Shopee. Walang mahihigit na wire dito. Kung makikita nyo, ayan. Sagaran siya guys. Walang nahihigit. Walang binago dito si Serban. Kasi Serban ko kasi to pina-install. Ayan sa Bandworks. Pero kahit ikaw, pwede naman eh. Madali lang naman yan. Tsaka meron siyang mga markings dito sa loob para pantay or nasa gitna yung handlebar. Yung mga link nito guys, nandyan sa baba ng mga babanggitin ko para hindi na kayo mahirapan maghanap. Hindi naman siya sa issue. Kailangan mo lang talaga siyang ingatan. Ayan yung makina natin. Binalang ko siya ng skid plate kasi nga, pag medyo matataas yung humps guys, tumatama talaga yung ating makina. Marami nang nabasagan, nag-crack, or nag-chip yung makina nila. Nagawan ko rin ng video to, yung pag-install na itong skid plate. Madali lang siya, kaso nga lang, tatanggalin mo pa yung tambucho. Pero madali lang naman siya kung dadali mo talaga sa mga motor shop. Alam na nila yung kung paano i-install. Yung link niyan, nandyan din sa description box. Kung gusto niyo rin bumili na itong skid plate na to. Mesin yan. Sikat na sikat sa PCX 160 Facebook group yan. So, yun lang, dapat ingatan nyo yung makina kasi talagang maraming nadali na dyan. Lalo na sa mga humps or mga lubak na sobrang lalim na. Ito talaga yung tumatama. Siyempre, kahit anong color ng motor mo, white, gray, red, kung ano pa man yan, or black, lahat yan magagasgasan guys. Meron akong video nun na sumikat din sa TikTok. Ay, makikita nyo sa screen. Scratch and swirl remover. Ubus na kasi ngayon, bibili pa lang ako eh. Siyempre, motor natin, ayaw natin magasgasan. Ito naman, hindi lang naman sa PCX 160 to eh. Sa lahat ng motor to, siyempre, nagagasgasan talaga yung motor natin. Kumbaga, araw-araw natin ginagamit. Magagasgas at magagasgasan natin yan. Ang kagandahan sa scratch and swirl remover, ay makikita nyo sa screen, natatanggal niya yung mga minor scratches, tsaka yung mga swirl. Ay, lalo na yung mga nandito guys. Ayan. Maraming mga gasgas talaga yan dito, tsaka dito. Pero, nilalagyan ko lang lagi ng scratch and swirl remover. Tsaka, dagdag ko na rin guys, lagi ko rin tong nililinisan para syempre puti. Talagang madumihin siya tignan kapag kaunting putik lang. Nag-invest ako sa ganito. Karcher na pressure washer. Mura lang to guys sa Shopee, makikita nyo. Nandyan din sa description box yung link nito. Tapos, bumili ako bago lang ito. Nag-invest na ako sa mga ganito kasi syempre kailangan nating ingatan yung motor natin kasi syempre ito yung lagi natin gamit sa pang-araw-araw. Ayan, Sportec wash mitt. Sobrang ganda nito guys, makapal yung wash mitt niya. Ayan, tsaka hindi siya natatastas. Yung dati kasi mga binibili ko yung tigo 8 lang eh. Ayan, tapos ito naman magic sponge, yung lumalaki to. I-review ko rin to guys, makikita nyo sa TikTok ko. Prime Car Shampoo. Bumili naman ako, yung isa yung Prestige naman, Prestige. Makikita nyo rin sa TikTok ko to guys. Motorcycle cover, kailangan yan para hindi laging nauulanan or naaarawan yung motor natin. Yun lang naman guys yung mga minor issue na nakita ko sa PCX 160 sa loob ng 2 years. Sobrang onti lang. Sa makina wala kayong magiging problema kasi hanggang ngayon wala akong pinapayo sa makina. Sa CVT naman, rider's choice na yan kung anong pipiliin yung brand ng CVT na upgrade. Ang sa akin kasi speed tuner, makikita nyo rin yan sa mga previous vlog ko. Tapos may mga nag-aantay pa rin pala nung nagpapalit ako ng CVT tsaka nagparemap ako. Ngayon guys, magagawa ko na ng video. So sorry kasi matagal kayo nag-antay. Sobrang na-busy talaga. Tsaka nawala na talaga sa isip ko. Kung bibili kayo ng PCX 160, sobrang solid siya guys. Pamalengke, pang long ride, lahat guys. Hindi kayo bibigoyin neto. So yun guys, dito ko na rin tatapusin yung video. So maraming salamat sa lahat ng nanonood. Kung nagbabala ka ng PCX 160, huwag ka na magbalak, bilhin mo na agad. So yun lang, Desi TV out.